Ayan. And here's a question, Tita Ethel, from the Alan Diones. Bago si, For Angeline. Angeline, anong pakiramdam mo ngayon talaga at this moment na ilo-launch ka na bilang artista? Di ba, sabi mo kanina, di ba, agad-agad? Parang, oo, parang, kaya mo na ba? Oo, bida ka na agad, ganun, pelikula mo na agad with Coco. Anong pakiramdam? At this moment po, Oo. At this moment talaga, masakit yung puso ko. Ay, bakit? Secret! Ano nga po ulit yung tanong niyo? Sorry po. Sorry. Ano pakiramdam na agad-agad, bida ka na, ganyan, tapos ilo-launch ka na bilang artista, parang kaya mo na ba? May karapatan ka na ba talaga magbida sa pelikula? Para sa akin po, ang masasabi ko lang po dyan, maraming salamat po sa pelikulang binigay sa akin. At ginawa ko naman po lahat ng makakaya ko para po sa pelikulang to, para magampanan ko po yung role ko dito at maisabuhay ko nga po yung role ko dito sa movie. Kaya kung mapalabas na po yung movie, doon ko po siguro masasabi na may karapatan na ba akong maging bida. Naging bida na nga ako eh. No? May karapatan sa susunod. Kung may susunod pa ulit. Wala kang anumang kaba or nervyos na nararamdaman? Meron po, syempre. Hindi naman po maiiwasan yan talaga. Normal naman po talaga yun. Lalo po sa akin na unang-una ko po itong pag-arte. Alam niyo naman po na singer ako. Mahirap po sa akin nung una, pero sa awa naman po ng Diyos, nahiraos naman po namin. Oo. Di ba, Angeline, dati, ever since vocal ka sa pagsasabing crush mo si Coco, Opo. anong pakiramdam mo ngayon na leading man mo siya sa movie? Ano po? Tapos, anong pakiramdam mo ngayon na leading man mo siya sa movie? Tapos, nasabi mo bang yummy yung haligang kanya? Yummy ba ang halik niya? Listerin eh. Ang listerin ng halik ni Coco. Yummy talaga. Promo, ano yun? Lagi. Ang bango ng hininga. So, masarap. Yummy. O, tapos yung feeling mo, yung crush mo, kapartner mo na. Siyempre po, masaya po ako kasi dati si Coco pinapangarap ko lang po na sana makasama ko sa isang trabaho. Tapos ngayon po, natapos na po yung movie nga namin. Kaya, sobra po yung pasalamat talaga. Kuya, parang kang magra-rap. Bago. Tignan niya ako. Ano na talaga ano po? Uy, Angeline, bago mo lumipat kay Coco, nagka-boyfriend ka na, hindi na. Dati, matagal na po yun. Talaga? Okay. So, okay. Kay Coco na Pero hindi naman kasi gwapo ni Coco yun. Nakailang boyfriend ka na, Angeline? Po? Nakailang boyfriend ka na? Dalawa. Ay, fairness Magkapatid. Joke lang. Joke lang, baka maniwala kayo. Ganun lang po. Bakit pwede rin naman yun? O, si Coco na. Coco, anong pakiramdam mo na ikaw yung nauna, ikaw yung naka-divergenize sa lips ni Angeline sa script. Actually, hindi ko naman iniisip yun kung ano yun. Siyempre, sa akin kasi trabaho lang eh. Kung nangyari man may kissing scene kami, dahil part po ng pelikula. Hindi dahil gusto ko mag-take advantage or gusto kong namnamin kung ano yung pakiramdam. Masaya dahil kahit pa paano, ako yung balang araw, kung ano yung mararating ni Angeline, ako yung kauna-unahang artista or actor na nakatrabaho ko. Sabi mo parang siyang robot umarte, di ba, nung una. Parang robot din ba siya humali? Ay, hindi po. Hindi. Yung sa acting naman yung sinasabi ko kanina, sa workshop yun, dahil nung nag-start pa talaga siya, nung in-workshop pa lang siya, wala pa talaga siyang idea. Pero nung mismo nag-shooting na kami, dahil nga tinuturuan siya na Tita Malu, nila Tito Pen Medina, natuto na po siya agad ka. First day pa lang namin, okay na agad siya. Okay, we'll limit the, 2 to 3 questions, Tita Ethel. Yes, dahil Pinulot we're sorry natin. to disappoint you, pero si Coco has to be. Pinull out lang natin sa walang hanggang Pinull out lang siya sa walang hanggan. The top rater ng ABS-CBN. Naman, hanggang Tita Ethel. Bago namin ibigay kay Junardo, ang last question will come from Mr. Bong De Leon ng People's Club. May tanong muna ko kay sinasabi mo, pangarap ko talaga na makapareha makatrabaho si Coco. Ngayon nagkatrabaho na kayo, natikman mo ang lips niya.
would you say na you were born, Coco was born para mahalin mo? Born to Love You ang title ng pelikula. Opo, pero para sa akin ang title niyan, Born to Love Him eh. Kaya nga po, talaga nagpapasalamat po ako kasi nabigyan po ako ng chance na magawa itong pelikula po at si Coco po yung kapartner ko kasi si Coco po talagang matagal ko na po hinahangaan talaga. Kaya ayun, nagbunga naman yung paniliga ko. Ayun po. Thank you, ha. Eto na ngayon si Junardo. Pero, kinigilaw ka. Okay, Angeline. Ngayong pinasok mo na rin ng pag-artist ka, magaling ka rin singer, handa mo na kayang tanggapin ng mga pagko-compare sa iyo kay Sarah Geronimo? Unang-una po, nung nanalo po ako sa Star Power, talagang may mga ganyan naman na po na pagkukumpara po kay Sarah. Kasi si Sarah po, bata pa lang po kami, talagang magkakilala na po kami, katulad nga po dun sa Star Power rin po na pinagsamahan namin na contest. Kaya po siguro ganun, kaya madalas din po kami napagkukumpara hanggang ngayon. So sa pag-arte, Sa pag-arte po, wala pa naman po ako naririnig. Siguro po, aasahan ko yun kapag napalabas na po siguro yung Born to Love You po. si Coco naman. So, Angeline pa. So, paano mo inaalagaan yung regalo sa iyo ni Coco na pinakita mo pa yata? Yung kwintas? Oo. Sobrang alaga nga, hindi ko na Hindi ginagamit. ba kumukupas? Opo, lagi Bumukas na na? nakatago. Pero blessed yun, pinabless ko po yung sa pare. Yung tambalan niyo ba, pinabless mo? Opo naman, Diyos ko. Dati pa, lalo nung nagsisimula pa lang po kami hanggang ngayon po. Yung role mo ba sa Born to Love You, malapit sa buhay mo na jolok sa gabi mo? Opo, sobrang parang Angeline din po talaga yung makikita niyo doon. Ang pinagkaiba nga lang ang galing ko palang umiyak, hindi ko alam. Opo. Okay, thank you. Thank you po. JN, parehong Quiapo devotee, Nazarene devotee si Coco and Angie. Gusto sanang magtanong ni Sandro, pero hindi na natin siya mapagbibigyan. The last question will come from Mom Nalion. Dito po. And then I'm giving back the microphone to Eric. Angeline, lumaki si kay Vice Ganda, sinabi mo na unfortunately, yung binigay sa iyo ni Coco ay nag-fade. Nag-fade? Yes, Joke lang po yun. Oo. Para bigyan ako ulit. Cox, narinig mo yun Joke lang yun. Joke lang po yun. Hindi, nasa akin pa rin po yung kwintas at ganun-ganun pa rin yung kulay niya. Okay. Kay Coco naman, anong pakiramdam na ang general consensus ng tao ay ginagawa kang springboard for the career of an upstart? Nagiging parang springboard ka ng isang magiging big star. Ginagamit ka. Siyempre po sa akin, masaya kasi at least kahit pa paano, sana nakakatulong po ako sa mga co-actors ko, sa mga artista na kapag dinipare ako lalo sa mga nagsisimula. Siyempre ako, gusto ko kasi, sabi ko, at least, yung nga sabi ko kanina, na ako yung kauna-una artista na nagiging man ni Angeline, like kunyari kay Angeline. Sabi ko, masaya pag nakakatulong ka po sa tao. At syempre, everyday na kahit nagtatrabaho kami, kumbaga, nagbibigay ako sa kanya ng mga ideas, ng mga tips about sa hindi dahil gusto siya tulungan, kundi para i-guide ko lang po siya. Pumasok na ba sa kaluluwa mo na ikaw ngayon ang pinaka-importante niyang actor? Sorry. Pumasok na ba sa kaluluwa mo at aminin na ikaw na ngayon ang pinakasikat na young actor? Hindi naman po. Hindi naman po. Masaya lang ako dahil sabi ko nga, kahit pa paano yung soap opera na ginagawa ko sa ABS-CBN, nagugustuhan ko ng mga tao. And then sa indie movie na mga ginagawa ko, natutuwa naman po ako every time na kahit pa paano may nararating yung mga pelikula. Nagkakaroon ng award.
And then, ito sana ang mainstream na pelikula na ginagawa namin ni Angeline. Sana, ma-appreciate din ng tao at panoorin po nila. Salamat po. Okay, so at this point po, sama na natin sa akin ng EP ng walang hanggan, no? Ayan, this point we'll hear from the cast members para sa pasasalamat at pag-iimbita sa atin para sa Born to Love. Let's start with Amy. Amy, pasalamat ka na sa pagpunta ng mga press na yung tanghali. Salamat po sa pagpunta niyo po dito. Sana po manood po kayo sa May 30 na po. Ismael Luti Guzman. Maraming salamat po at nakasama namin kayo ngayong hapon ito. Sana po'y suportahan ninyo sa panula,